Umalma ang China sa pagpayag ng Pilipinas na madagdagan ang mga lugar na pwedeng ma-access ng US forces sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Tanong naman ng isang kongresista, ano ba ang magiging benepisyo ng Pilipinas at ano naman ang mga perwisyo sa pinalawig na kasunduan? Yan naman po ang tinutukan ni Chino Gaston. Pinalalala daw ng Amerika ang tensyon at dinidiskaril ang kapayapaan at stabilidad sa rehiyon dahil sa patuloy nitong pagpapalakas ng military deployment sa rehiyon. Yan ang tugon ng Chinese Embassy sa Pilipinas matapos magkasundo ang Pilipinas at Amerika na dagdagan pa ang mga lugar na masasakop ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Sa ilalim nito, magkakaroon ng access ang Amerika sa 4 pang base militar ng Pilipinas. Pinapayagan din ito ang US military na mag-imbak ng mga kagamitan at mga supplies sa mga naturang base militar. Ang kasunduang ito ikinasa sa gitna ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Gayon din sa pagpapaigting ng mga Chino sa kanilang pag-angkin sa Taiwan bilang isang probinsya ng China. Sabi ng Chinese Embassy, umaasa raw ang China na hindi magpapagamit ang Pilipinas at hindi makakaladkad sa gulo. Tanong tuloy ng ilang mambabatas tulad ni Deputy Speaker Ralph Recto, ano raw ba ang magiging benepisyo ng EDCA sa bansa at ano ang mga posibleng perwisyong dulot nito? Kinwestiyon din ni Recto ang tunay na pakay ng US dahil baka raw ginagawa lang tayong garrison ng mga Amerikano bilang pagkontra laban sa pagpapalawak ng impluensya at teritoryo ng China. Nangangamba rin ng Gabriela Party List na lalong napapaigting ng EDCA ang tensyon sa buong ASEAN region at nilalagay ang Pilipinas sa gitna ng bangayan ng US at China. Sa pagpasok ng mas maraming Amerikanong sundalo sa bansa, posible rin daw na malagay sa panganib at karahasan ang mga kababaihan at miyembro ng LGBT community, gaya ng nangyari noong 2014 kay Jennifer Laude. Pero ayon sa maritime security expert na si Professor J. Batumbakal, may mga pasilidad man ang mga Amerikano o wala sa bansa, oras na magkaroon ng giyera sa Taiwan, tiyak na apektado ang Pilipinas. Noong World War II nga raw, matapos sakupin ng Taiwan, sunod na sinakop ng Japan ang Pilipinas na itinuring nitong kaibigan. It's not the EDCA which puts us in the middle of that. It's geography. We will always be south of Taiwan. And any nation, anyone who tries to do something that results in instability in Taiwan, inevitably will also affect us. So that is not because of alliance or anything. It's the mere fact of geography. Sa ngayon, hindi pa rin kinukumpirma kung saan ang 4 na karagdagang lugar na dagdag sa EDCA. Sa mga lalawigan sa bansa, ang Cagayan ang isa sa pinakamalapit sa Taiwan. Wala pa raw kumakausap sa Cagayan Provincial Government tungkol dito. Ayon sa gobernador ng probinsya, bukas daw sila sa pagpasok ng US troops at pagtayo ng mga pasilidad kung hindi ito ipapahamak ang bansa. In defense of our territorial integrity and sovereignty, as a defensive land in nature, it's never used for any offensive. Para sa atin, because our neighbors are friendly neighbors. Kung si Mamba raw ang tatanungin, magandang ilagay ang US facility sa Fuga Island, 10,000 ektaryang isla na nasa tuktok ng Cagayan Province at may higit kumulang 530 kilometers lang ang layo mula Taiwan. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras.